Na-bless ba kayo ng ating panibagong taon? Sino po yung nagpaputok? Naku. Sino nagpaputok? Nagsindi ng fountain. Sino? Nanood ng fountain. Nanood ng fireworks. Yun. Ano yung nakita nyo sa fireworks? Maliwanag. Magandang tingnan, nakakaaliw. Kahit saglit lang yung 1,000 mong pinausok. Pero nandun yung kasiyahan natin, no? Yung kaligayahan. So bago po tayo magsimula, tayo po yung manalangin muna. At humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoong Jesucristo. Dakilang Ama Lord, salamat po ng napakarami sa umagang ito sapagkat muli nakita mo, naramdaman mong bawat sa amin na nandito kami to praise you, to worship you, and to serve you. Lord, naway bigyan mo kami ng wisdom, naway bigyan mo kami ng tunay na pananampalataya na talagang ito'y nakaangkla lamang sa iyo. Umaasa kami, Panginoon, na sa aming pag-aaral na ito ay bibigyan mo kami ng katahimikan, ng kapayapaan, ng katagumpayan, at kapanatagan. Umaasa kami, Panginoon, na ang bawat sa amin na makikinig ay maging karagdagan, kalakasan ng aming pananampalataya at espiritual na pamumuhay ang bawat salita mo. At ganoon din namang napakalit mong lingkod na gagamitin, naway itago mo, Ama, sa iyong likuran, naway ikaw makita, ikaw maramdaman, at ikaw marinig. At ikaw, Panginoon, ang mangusap na sa ganoon ang lahat ng aming mga pag-aaralan, mapaparinggan o maririnig ay maipamuhay namin sa magulong sanlibutan ito. Ama, lahat ng bagay na ito, sinasamo namin at dadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning! Yon, good morning. Bago po tayo magsimula, no? Ang ganda po ng team natin kasi, no? Reset. Pag sinabing reset, ano pagkakaintindi natin? Pag sinabing reset, baguhin. Parang i-restore. Tama? Sino may mga cellphone dito? Taas ang kamay. Taas nyo po. Hindi ko po hihiramin. Hindi ko rin hihingiin at hindi rin ako magpapabili. Gusto ko lang malaman kung sino may mga cellphone. Parang ayaw yung itaas ang cellphone. Ano? Pero pagka ayun, dami nating cellphone. Parang sasampu yung tumaas. No? Pero pagka nagpe-Facebook tayo, tinataas natin gano'n, no? Kasama ang mukha. Tama? So kung bakit tayo may cellphone, para malaman natin yung ating mga nagagawa sa araw-araw nating buhay minsan, no? Pero kung bakit tayo may cellphone, kasi masaya rin tayo na may cellphone. No? Kasi paggising pa lang natin sa umaga, yung cellphone, bago imulat yung mata, yung kamay nakaganon, no? Saka imumulat. Sino kaya nag-message? Sana si God. No? Hindi mangungutang. Kasi minsan, pag hindi mo nabubuksan kasi alam mo na. Kasi lalo yung mga iPhone, no? Lumalabas agad yung message. Kaya hindi mo na lang, hindi ko na lang titingnan. Kasi baka mangungutang. No? Maraming ganun no? Pero huwag kayong magbigay ang meron. So, sa umagang ito, gaano ba kadaling mag-reset? Sa buhay natin. Gaano ba kadaling i-reset yung puso natin sa buhay natin? Mahirap, no? Bakit kaya mahirap? Bakit kaya hindi madali? Kasi may dala-dala tayong mabigat. Ano yung mabigat? Yung mga kasalanan na hanggang ngayon bitbit natin. Kaya tayo nahihirapang mag-reset sa puso natin. Ano ba yung mga kasalanan na ito? Yung magalit ka nga lang ng konti, kasalanan na yun Magtampo, kasalanan pa rin yun. No? Lalo na kung yung hindi magandang ginagawa natin. Napakasirap i-reset ng puso. Pag merong daladalang hindi maganda. Tama po ba? Parang malungkot kayo. Ang ganda-ganda ng drawing doon sa yung puso nyo nandun, no? So, ang ating pong teksto, matatagpuan natin sa Kawikaan, chapter 4, verse 23. Napakaganda po na sinasabi rito, no? Bagamat mahirap i-reset,
Tutulungan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aaral. No? At ito'y karagdagan para matulungan tayo kung paano natin i-reset yung puso natin. O hindi reset sa magpapalit ha. Baka mamaya ibang pagkaka-interpretasyon natin. Ibig sabihin, i-reset natin yung puso natin to love, to renew, to restore. So aalisin na natin lahat ng mali, masama, pangit. No? At i-reset natin yung puso natin kasama ang Diyos. Kaya dahil ang sabi sa Kawikaan 4:23, napakaganda po na sinabi, above all things, ano sabi dyan? Pakibasa po. Above all things, guard your heart, for everything you do flows from it. Yan po ay kinuha ko sa NIV version. Ho. Yung talata po na yan. Sa good news, ang sabi doon, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Paano kaya natin maalagaan ang puso natin? Physically, paano natin maalagaan ang puso natin? Ano po? Parang walang exercise. So maganda rin yan, no? Para sa cardio. Yung mag-walking ng 30 minutes, parang ginagawa ko, no? Dumupunta ako sa Bermosa, nagtitis akong gumising ng maaga para yung puso natin maging healthy. Hindi puro gamot ang iniinom. No, kasi minsan, pag puro gamot, masama din, no? Pero hindi naman masabing pangit. Maganda rin. Kaya lang, siyempre, iba yung natural. Tama? Kasi ang pagmamahal, pag-aalaga sa puso, pag natural, walang dalahin kahit anuman. Tama ba? Kasi ikaw yun eh. Yun ang nararamdaman mo. Yun ang napipil mo. Kaya napaka-importante na sinasabi above else, guard your heart. Ingatan niyo po ang puso niyo physically. Kasi yun ang source natin, no? Kung paano tayo magmamahal, magdidesisyon. At kung paano natin babaguhin ang puso natin sa buhay natin. No? Kaya nga sabi diyan, sa ating pagpapatuloy, sabi diyan, ano sabi dito? Yun. O inulit. Yun. Yun. Para sa ating introduction. Ano ang sabi diyan? In a world filled with sin, wounds, weariness, distractions, human heart is easily filled anger, fear, guilt, distance from God. Napakaliwanag po na sinasabi ng ating pag-aaral na sa mundong ito ay punong-puno ng kasalanan. Kaya kung bakit minsan nahihirapan tayong i-reset ang puso natin. No? Dahil nandoon yung tinatawag na naramdaman natin yung ating pagod. Yung sakit na naramdaman natin sa puso natin, sa nakikita na naramdaman natin sa ginagawa ng kapwa natin. Kaya minsan ang hirap i-reset. Kasi yung mga dalahin na yun. Kailangan alisin natin yung mga distraction. Dahil ang tao, sabi, mabilis mapuno ng galit. Kaya kung bakit minsan nahihirapan tayo na i-reset. At dahil sa pamamagitan ng mga bagay na ito, nandun yung takot. At doon nagkakasala tayo. At magkaminsan, ang sabi diyan, distance from God. Lumalayo tayo tuloy. Kasi bakit? Ang dami mga agam-agam sa puso natin na nagpapabigat, nagpapahirap para mabago ang puso natin. Pero pag bagong taon, naghahanda tayo, no? Kasi bagong taon, bagong buhay. Tama ba? Pwede kayang samahan natin bagong taon, bagong buhay, bagong puso. Pwede? Amen. Dapat pagsamasamahin natin, hindi yung puro handa. No, kasi puro kainan yun. Masisira puso mo. No? Kaya nga sabi, huwag niyong subukan na sirain ang puso niyo. Kasi magkakasakit kayo. So, anong kailangan? Disiplina. Kailangan disiplinahin natin ang ating puso na huwag makagawa ng isang bagay na makakalayo sa Diyos. Dahil ang sabi, ang God is not only a Savior.
No, ang God natin, hindi lang siya tagapagligtas. Pero yun ang pinaka gustong mangyari niya sa atin, ha? No? Magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero paano tayo magkakaroon ng kaligtasan kung yung puso natin hindi natin nililinis? Hindi natin binabago. Hindi natin itinatama ayon sa kautusan, ayon sa salita. Dapat i-align natin para hindi tayo mahirapan. Kaya nga ang sabi diyan, He is also the restorer of the heart. Tinutulungan din niya tayong i-restore ang puso natin kung magpapasakop tayo sa Kanya. Kung susunod tayo sa Kanya. At kung gagawin natin yung kalooban niya. No? Ano pa sabi diyan? God's invitation is a simple yet and powerful. Napakasimple. Kung papakinggan natin, titingnan natin, babasahin natin, napakasimple. Pero ang sabi diyan, reset your heart and return to me. Kung hindi tayo magbabalik sa Kanya, never na mangyari ang reset sa buhay natin. Lalo na sa puso natin. No? Napaka-importante po, no? Na kailangan ipasok sa puso natin kung ano yung gusto mangyari ng Diyos sa iyo. Hindi yung gusto mo. Hindi yung gusto natin. Kailangan yung gusto ng God. Ano ba yung gusto ng God? Maging malinis ka. Maging banal ka. Bakit? Paano ka makakarating doon? Sabi nangako niya. Hindi ka makakasama sa Kanya. Kasi ang puso mo hanggang ngayon, mayroon pang daladala. Mayroon pang pangit. Mayroon pang hindi maganda. Ay ang puso ng Diyos, napakalinis, napakaganda. At yung kaligtasan na yan, hindi natin mapupuntahan at mapapasa atin kung hindi tayo magbabago. Unahin natin ang puso natin. Ano? Kaya nga sabi sa pagpapatuloy, meron lang tayong 3 bagay. 9:01 pa lang, 3 bagay. Ang sabi diyan, check the true condition of your heart. Paano nga kaya natin i-check yung totoong kondisyon ng puso natin? Tanungin nga natin sarili natin. O kaya ipikit nyo ng konti yung mata nyo. Ano kaya yung kondisyon ng puso ko ngayon? Tumitibok? Tama? Natural, buhay ka. Kaya talagang tuloy-tuloy yung tibok niyan. Pero sana, sa pagtibok ng puso natin, nandun dala natin kung ano ang kondisyon ng puso mo kasama si Kristo. Dahil sa bawat tibok ng puso mo, nandun dapat yung pagbabago. Nandun dapat yung pagmamahal. Nandun dapat yung pagsunod. Nandun dapat yung tinecheck natin kung ano ba talaga yung kalagayan ng puso mo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi inilagay ang puso natin dito para maging gamit lang ng pisikal nating katawan. Nandito tayo ngayon para gamitin ang puso natin para magmahal. Para baguhin, ipakita sa lahat. Lalo na doon sa mga hindi pa mananampalataya. Or even sa atin. Kailangan ipakita natin, no? Dahil ang sabi diyan, ang kalagayan ng puso, ano dapat? Nandun yung presensya ng Diyos. O ngayon, tanungin niyo ang sarili natin, o yung puso natin. Nasa inyo ba ngayon ang presensya ng Diyos? Yes, nasa inyo. Bakit? Kasi nandito tayo. Nagpupuri. Kaya nga, ang sabi ng awitin kanina, here I am to worship. Bakit? Kasi ang puso natin nandito ngayon para maglingkod sa Kanya. Para ipakita na kung gaano tayo kasaya na naglilingkod sa Diyos. Ano pa? Ang sabi diyan, dahil dito, nahahayagang katotoong kalagayan ng puso natin. Alam nyo kung nasa inyo ang presensya ng Diyos, mararamdaman mo. Kung ano yung naramdaman mo. Kung ano yung hayagang laman ng puso mo ngayon. Hindi tayo nandito para makinig. Hindi tayo nandito para umupo. Nandito tayo para hayagang ibigay natin ang katotoong kalalagayan ng puso ng bawat isa sa atin. Hindi dahil nakikita ka ng katabi mo, nakikita ka ng kasama mo dito, kung hindi, nakikita ng Diyos kung anong kalagayan ng puso mo ngayon.
para sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi diyan, no, hindi sa harap ng tao, kung hindi sa presensya ng Diyos. Nasusukat ang kalagayan ng puso. Naniwala kayo dyan? Dapat. Kasi pag hindi kayo niwala, ewan ko lang. Ano? Kaya nga sabi sa pagpapatuloy, ang sabi dyan, sa Proverbs 4:23, anong sabi dyan? Kailangan nating alagaan, ingatan ang puso natin para manatili ang presensya ng Diyos sa puso natin. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, ilagay po natin ang puso natin na laging kasama natin ng Diyos. Sa bawat araw, sa bawat pagsasalita, sa bawat pamumuhay, dapat kasama siya. Dahil ang sinabi sa Jeremiah, dinagdag ko lang po dyan, sino nga ba nakakaunawa sa puso ng tao? Wala namang iba kundi ang Diyos natin, tama? Kaya nga, ang puso natin, ito, mandaraya to eh. Bakit sinabing mandaraya? Kasi minsan, ang ginagawa natin, gusto natin mas maganda lang sa paningin ng tao. Dahil pag magandang ginagawa natin sa kapwa natin, parang tuwang-tuwa tayo na pinupuri tayo. Tama? Sa ganung paraan, dinadaya tayo nun. Kaya kailangan, kung talagang gusto nyong ingatan ang puso nyo, kailangan ipakita nyo na hindi sa tao, sa Diyos. Huwag nyong hintayin na pag gumawa tayo na maganda, agad-agad, para bang taas ang loob mo, ha? Kasi proud ka. Hindi naman masama. Okay naman. Pero kailangan yung motibo natin malinis. Hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo. Kundi sa bawat ginagawa ng puso natin, bawat desisyon ng puso natin, ang napupuri Diyos. Kung nagbabago ang puso natin, kailangan Diyos ang nakakakita nito. Muna, bago tao. Di ba ang sarap ng ganon? Ayun, dinagdagan ko pa. Kaya sabi doon sa Jeremiah 17:10, napakaliwanag, si Yahweh ang sumisiyasat ng puso natin. Kaya napakaliwanag na sinasabi dyan, dahil ang Diyos ang sumisiyasat, sumasaliksik ng puso ng tao, dapat maging maingat tayo dahil may pangako siya doon sa sunod na paragraph. Anong sabi doon? Gagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So kung may ginagawa tayong maganda na pagbabago sa puso natin, dapat naka-align to sa God para matanggap natin yung blessings. Huwag na natin hintayin puri ng tao, hayaan natin yon. Hintayin natin, Diyos ang magpuri sa atin. Dahil lang magbibigay ng lahat ng reward ng ginagawa mo na tatanggapin mo at dadalhin mo hanggang sa kabilang buhay, Diyos. Hindi tao. Kasi pag sa tao ka tumingin, naku, magkakasala tayo. Dadayain tayo niyan. Naniwala kayo? Parang inaantok sila, oh. Nakakantok ba? Puyat. Dahil naingayan sa paputok. No, oh. Ay, hindi pala, nag-video ka. Sabi ni pastor, hindi doon napuyat sa bagong taon, kundi sa pagbibidyo ka. Oh, hindi naman masama, no? Practice, pinapractice nyo yung vocal cord nyo, no? Pero pagdating dito, huwag lang matulog, no? Wala naman masama, no? Sige, tuloy natin. Ayun. Dala-dala natin ang puso natin. Sino ba may dala ng puso natin? Tayo ba? Ang Diyos. Binahiram sa'yo para gamitin ng tama. Para baguhin, ipamuhay ng tama. Ano? Kaya nga sabi dyan sa application, napakaliwanag na sinabi dyan ito. Suriin natin ang puso ayon sa salita ng Diyos. Kung araw-araw po nating susuriin ang salita ng Diyos, hindi po imposible na hindi ka magbago. Dahil ang sabi dyan, sa araw-araw, oras-oras, o maglaan tayo ng oras araw-araw sa pagbabasa ng Biblia at hayang ihag nito ang mga nakatagong kasalanan
maling motibo, at maling hangarin. Nako. Kaya nating i-apply ito na mawala yan? Kaya? Abay, kayanin nyo kasi hindi ako magbibigay sa inyo ng gantimpala kundi yung Diyos natin. No? Kaya nga sabi diyan, huwag ipagtanggol ang sarili. Huwag ipagtanggol at huwag ipagbalat kayo sa ating mga sarili. Kasi minsan pag nakakagawa tayo, lalo't may kaharap, matik, mayroong agad. Depends eh. Nangyayari ba yon? Kasi ayaw mapahiya. Lalo na yung mga matatalino, no? Hindi naman masama maging matalino eh. Maganda nga yung matalino ka eh. Kasi nadadagdagan ka ng wisdom. Lalo kung galing sa God. No? Kaya kung magkakamali tayo, huwag nating ipagtanggol yung sarili natin sa katao. Ihayag mo yun sa Diyos. Ipakita mo, sabihin mo sa Lord. Patawarin mo ko, Lord. Hindi yung pag nagkamali ka, agad-agad pag nakita ng tao, ay, tao lang. No? Ang sabi ng God, pag nagkamali tayo, hingin mo lang. Sorry sa Diyos. Yung tao, alam naman niya kung ano nasa puso mo eh. Kung intentional ba yan, motibo mo ba yan, o talagang ugali mo na yan. Alam ng God yan. Hindi natin maitatago yan kung anong laman ng puso mo. Kaya huwag natin ipagtanggol pag nagkakamali tayo. Agad-agad sabihin natin, Lord, patawad. Tulungan mo ako para magbago. Hindi yun lahat may excuses sasabihin natin para lang masabing nagkamali lang. Nagkasala lang dahil tao lang. Kasi Kristiyano ka na eh. Paano mo marireset yung puso mo na kung palaging ganito yung mga excuses natin? Paano ka magbabago kung yun ang narinig ng iba sa'yo? Nasaan yung encouragement to renew, to reset your heart? No? Kaya nga minsan, mas masarap yung nakakarinig ng medyo nararamdaman natin. Hindi yung paikot-ikutin natin, tapos ang resulta, yung totality, ganun pa rin. Pagkakasala pa rin. Tama ba? Kasi sabi diyan, sige, sa pagpatuloy, tuloy na natin, Pangalawa, repentance and surrender. Bakit ba kailangan lagi natin pag-aralan na mag-repent, mag-surrender, bago tayo magbago? Kasi, sinungaling tayo. Pag nagkasala tayo, itatago natin, lalo na pag may nakakita. Kailangan pag nagkasala kayo, pagsisihan mo na kagad. I-surrender mo na sa Diyos para mabago agad. Kasi kung sino man tutulong sa atin, hindi ako, hindi ikaw, hindi siya, hindi ang nanay natin. Hindi ang sino man, walang iba, kundi ang Diyos. Siya lang po ang tutulong sa atin para tayo magbago. Pero, hindi pura Diyos. Kailangan with faith and obedience. Paano ka mag-repent kung hindi ka sumusunod? Paano mo isusurrender kung wala kang pananampalataya? Gaya ng sinabi ko kanina, baka nagtatago lang tayo. Or nagbabalat kayo tayo dahil ginawa natin tradisyon ng sumimba. Ginawa natin tradisyon ng magbasa ng Biblia. Ginagawa natin itong pagpapakita na bilang isang Kristiyano kasi gusto mo makita mabuti ka. Dapat hindi ganun. Kung gusto mo talaga na nagsisisi ka, gusto mo mag-surrender sa God, kailangan ilagay mo lahat sa Diyos. Ilagak mo lahat sa Diyos. Huwag kang magtira para ma-reset yung puso mo. Ngayon ba? Parang sama ng loob nyo Masama ba loob natin? Sige, babaguhin na natin para mawala ang sama ng loob. Kaya nga pinag-aaralan natin ngayon, reset your heart. New Year, bagong taon, bagong puso. No? Kaya nga sabi dyan, true repentance, ang sabi dyan sa pag-aaral, true repentance and surrender are the doorway to spiritual renewal and restored relationship with God. Napakaliwanag po na sinasabi
na ang tunay na pagsisisi at ganap na pagsuko ay ang pintuan tungo sa espiritual na pagbabago ng ating buhay at pakikipagrelasyon sa Diyos. Sabi pa diyan, they are not merely emotions or words, but a heart response that leads to a changed life. Ibinabalik din ito kung paano tayo nakikipagrelasyon sa Diyos. No? Hindi lamang ito nararamdaman ng ating damdamin o sa bawat salita ng bawat salita, kundi tugon ng puso na humahantong sa isang panibagong buhay. Kaya kung tunay po na tayo nagsisisi, kung tayo talagang isinusurrender natin ang lahat sa Diyos, walang imposible po na hindi mabago ang puso natin. Walang imposible na hindi ka magbago. Walang imposible na hindi mangyari ang kalooban ng Diyos kung ibibigay natin ang lahat sa Kanya. Lahat ng daladala natin na nagpapabigat. Na masisira ang inyong pananampalataya. Na masisira ang inyong paglilingkod sa Diyos. Alisin natin lahat. We have to surrender. We have to submit. No? Anong kailangan natin gawin? Ito, isa-isahin natin. Ang sabi diyan, confess your sin specifically. Kaya nating aminin lahat sa Diyos yung kasalanan natin na may nakakarinig? Kaya? Kaya natin. I-confess ang lahat ng kasalanan natin sa isa na may nakakarinig? Nakatabi? Nako, hirap yata nun, no? Kasi mayabang tayo. Grabe, no? Parang hirap, no? Kahit ako, kaya o kaya? Kaya siguro. Kasi pag sinabing submission, wala ka nang itatago eh. Kasi sabi, pinag-aralan natin kanina eh, kung anong laman ng puso mo, hindi mo pa nga ginagawa, alam na ng God eh. Iniisip mo pa lang, alam na niya eh. So, ibig sabihin, kahit may nakakakita, kahit may nakakarinig, you have to confess specifically kung gusto mo magbago. Paano mo tuturuan ang sarili mo magbago kung may tinatago ka? Paano mo mababago at maire-reset ang puso mo na hanggang ngayon, yung katabi mo, may galit ka? Paano mo mababago ang puso mo kung yung kasalanan na ginagawa mo, hindi mo kayang i-confess? Ang hirap, no? Pero walang mahirap kung talagang gusto natin magpasakop sa Diyos. Kung gusto talaga natin maglingkod ng talagang, yung heart to heart, yung malinis na malinis, yung ramdam mo na banal ka. Yung bang nangingilabot ka dahil naririnig mo ang salita ng Diyos, dahil natatakot ka. Hindi dahil mawawala ka, kundi nakikita mo yung pananampalataya mo. Yung faith mo, nararamdam mo sa paninindig ng balahibo mo is yung Espiritu ng Diyos. Na ngayon ay nasa sayo. Ang sarap ng pakiramdam na yung Espiritu ng Diyos nasa puso mo ngayon. Diba? Parang lahat empty. Pero ang magaang na naramdaman mo, yung buhat-buhat ka, yung daladala ka ng Diyos dahil sa ginagawa mong kabutihan. Dahil sa ginagawa mong pagsisisi. Dahil sa ginagawa mong pagbabago. Kaya nga sa pagpapatuloy ng sabi diyan, confession begins by coming to God, not to hiding Him. Dahil kung di natin to sisimulan, at ito'y patuloy nating itatago, hindi marireset ang puso mo. Never. Ano pa sabi diyan? Be honest. Honest ba tayo? Minsan. Paminsan-minsan. Naku, dapat lagi tayong honest, no? Lalo sa mga kasama natin sa bahay, no? Yung mga anak, honest sa nanay at tatay. Yung asawa lalo na, no? Kailangan honest. Taas nga ang kamay ng honest. Huwag kayong mahiya.
Parang meron kayong tinatago ah. Buti pa yung inaanak ko, tumaas oh. Saka yung nasa likod nating elder, parang dadalawa yung tumaas. Ibig sabihin, dalawa lang ang honest. Yung iba, hindi honest. Eh, ang sabi ng pag-aaral natin, i-confess mo yung kasalanan natin specifically, di ibig sabihin, meron pala tayong tinatago, patay tayo niyan. No? Sabi diyan, be honest. Para ma-reset tayo yung puso natin. Ano pa sunod? Dahil alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Kaya kailangan maging honest ka. Alam ni God yan eh. Kahit sabihin mong itago mo yan sa ilaliman na sapatos mo, alam ni God yan. Wala kang maitatago sa Kanya. Kaya nga, ultimong buhok natin, bilang niya eh. Yung pang pagsisinungaling natin ang hindi niya malaman. No? Ano pa sunod? Ay, ito na. Kailangan pala, kung gusto natin talagang surrender ang lahat sa Diyos, alisin na natin yung mga excuses. Naku. Kaya natin yan. No? Kayang-kaya. Ano pa sunod? Start seeking truth. Kung gusto mo magbago at mabago ang puso mo, simulan mo na. Kaya nga sabi, bagong taon, bagong buhay, bagong puso. Kaya ang kailangan natin, magbago na. No? Sige, tuloy natin para matapos tayo. Bigyan natin ng talata. No? Ang sabi sa 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Ano pa sabi diyan? At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kaya kung tunay po na tayo ay nagsisisi at kung tunay na tayo ay isinusurrender na lahat natin ang lahat sa Diyos, ito po ang napakagandang kasagutan. Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. So meaning, kaya na nating mabago ang ating puso. Kasi, ginagawa natin na ipahayag lahat sa Diyos ang lahat ng daladala natin. Ha? At para po sa pagpapatuloy, ang sabi diyan, walang reset na mangyayari kung walang pagsisisi at pagsasabi ng tapat. Ang pagtatapat ay hindi kainaan, kundi simula ito ng pagbabago at pagsisimula na kasama natin ang Diyos. Napakaliwanag, no? Ano pa sabi? Ang Diyos ay handang magpatawad at higit sa lahat, hindi siya nanunumbat. Ano pa sunod? Hindi kayang i-reset ang anumang relihiyon ang ating sariling kakayahan ng puso. Anumang sekta, kung hindi tayo magbabago, anumang katuruan ang binabasa natin, kung hindi natin ini-apply, walang mangyayaring reset. Alam niyo po minsan sa konting kwento lang, no? Sa barko po kasi talaga napakahirap magturo. Kasi ang daming relihiyon meron doon. Iba-iba. Pag nag-imbita ka ng Bible study or sharing of the Word of God, isa lang isasagot sa iyo. Busy ako. Bakit? Yung totoong dahilan pala kung bakit ayaw nilang umattend, iba daw yung relihiyon nila. Kaya ang hirap. Kasi yung katuruan na meron sila, nakasentro dun sa relihiyon. Hindi sa katuruan. Anin mong relihiyong meron ka, yung katuruan di mo naman i-apply. Anin mo yung relihiyon na yun kung
nagagawa mong umattend kung saan-saan o namang gatherings. Tapos, yung guard sharings, ayaw mo kasi gawa ng relihiyon. Kaya po doon, pag nagtuturo ako sa barko, para akong nagmamakaawa. Alam mo yun? Kasi iba yung sarado yung isip nila. Parang kahapon, kahapon, Saturday, nag-training ako. Doon sa topic namin, napasuot yung pagtuturo sa barko. Na yun daw, bawat superior, yung kagaya namin, parang minamandatory ang pagtuturo ng gospel. Kaya sila napipilitan. Parang dating reklamo, no? Kasi iba nga yung reliyon. Sabi niya, kasi itong reliyon ko eh. Tapos aanyayahan mo ko sa inyong reliyon. Hindi pa nga namin sinabi. Hindi ko pa nga sinasabi kung ano yung isi-share ko. Hindi naman reliyon, isi-share ko dun. Ang isi-share ko dun, gospel. Salita ng Diyos. Pero ang ano agad, hindi, iba reliyon ko, ito reliyon ko eh, no? Kaya ang hirap. Kaya kapon, sabi ko, sana, kung tayo talagang naniniwala sa Diyos, hindi natin iisipin kung anong reliyon. Ang iisipin natin kung anong itinuturo ng reliyon. At saan galing yung itinuturo ng reliyon. Kasi ang hirap, nakaka-attend tayo ng inuman, nakaka-attend tayo ng mga piyestahan, handaan, birthdays. Lahat ng gatherings na-attendan natin nang walang reklamo. Pero pagdating sa Biblia, para bang ang dami natin laging rason. Pagdating sa pagbabago, ang dami nating rason. Pagdating sa sinasabing i-reset mo ang puso mo, ang dami nating rason. So paano marireset kung nakasentro tayo doon sa mga bagay na alam natin na hindi naman akma sa pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano? Dahil yung katuruan, hindi natin dala. Ang dinadala natin, relihiyon. Anong tawag doon? Tradisyon. Ang pagsamba, hindi tradisyon, ha? Ang pag-attend sa sambahan natin, hindi tradisyon. Because of your faith, kaya ka nandito. Sumusunod ka sa Kanya dahil naniniwala kang may Diyos. Naniniwala ka na ang salita ng Diyos ang magbabago sa iyo. Ang magpapabago sa iyo. Na? Sige, tuloy natin. Dahil ang sabi niyan, si Kristo lamang ang makakagawa nito kung magpapasubmit tayo sa Kanya. Wala namang iba eh. Di ba? Kaya sige, tuloy natin. Para sa pagpapatuloy, ang sabi diyan sa Proverbs, ulitin ko ulit. Ang puso mo'y ingatan, mabuti at talagaan. Kung gusto natin talagang ang puso natin maingatan, sumunod tayo. Dahil ito ang daluyan. O sabi diyan, bukal. Na buhay mo tinataglay para magbago tayo. No? Sige po. Application natin. Anong sabi sa application? Yun. Ang sabi diyan, mamuhay araw-araw sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Na hinahayaan ang Kanyang salita na patuloy na linisin ang puso, gabayan ng ating buhay, ayon sa kasulatan, ang pagsisisi ay nag-aalis ng mga bagay na naghihiwalay sa atin sa Diyos. At ang pagsuko ay nilalagay ang Diyos sa ganap na kapangyarihan at pamamahala sa ating buhay. Sana po maging maliwanag sa atin na yung kapangyarihan ng Diyos, kung hahayaan natin na siyang mag-work sa buhay at puso natin, walang imposible na hindi tayo magbago. Walang imposible na hindi ma-reset ang puso natin para maging malinis, muli. Na? At para po sa panghuli, receive a renew transformation heart. Napakaliwanag po na sinasabi sa ating huli na karagdagan para sa ating pag-aaral mula sa i-reset ang puso. Kailangan daw, ano yan? Receive a renewed transformation heart. Paano ba natin tatanggapin to? At paano mababago?
ng pagbabago yung puso mo, yung puso natin. Napakaliwanag po, no, na sinasabi diyan, may binigay at may ibinibigay ang Diyos sa atin. Ano sabi diyan? God promises a new heart. A renewed or transformed heart refers to a spiritual rebirth and the inner change God produces in person who turns to Him. It is more than external behavior. It is a complete change of mind, desires, and character beginning from the inside out. Tunay po, no? Na kung gusto nating tanggapin ang tunay na pagbabago at baguhin ang puso natin, kailangan natin tanggapin kung ano ang ipinangangako ng Diyos sa iyo. Ang daming pangako niya sa atin. Kung babasahin natin ang Bible, napakarami. Kaya nga sabi, start seeking the truth. Dahil kung di natin ito sasaliksikin, talagang mahirapan tayo na maintindihan. Iba kasi yung ikaw ang nagbabasa, iba yung ikaw ang nagsasaliksik, iba yung ikaw ang nag-aaral. Di ba? Kasi pag ikaw ang nagsasaliksik, ikaw nag-aaral, ikaw yung nagtuturo muna sa sarili mo. Di ba ganun dito? Sa mga teacher dito, di ba? Gumagawa sila ng lesson plan. Aaralin muna nila, di ba? Bago nila ituro. Ganon din dito sa ating spiritual na pamumuhay. Kailangan saliksikin natin, alamin natin, aralin natin. At pagkatapos nito, i-apply mo sa buhay mo. Pagkatapos i-apply ng gagawin natin, nandun yung pagbabago. At pag nagawa mo ng mga bagay na ito, saka mo i-share. Mahirap kasi yung share ka ng share, tapos wala namang application sa buhay mo. Mahirap yung pakita ka ng maganda, pero wala naman sa puso mo yung pagbabago. Mahirap yung nagsasabi ka ng advice ang napakaganda mula sa Biblia, mula sa katuruan, tapos yung ginagawa mo araw-araw, hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Nasaan yung resetting of heart? Nasaan yung pagbabago ng puso? Na kung ang ginagawa natin, puro pakitang tao. Na yung ginagawa natin, feeling magaling. Na yung ginagawa natin, feeling talagang, alam nyo na yon. No? Dapat hindi ganon. Kung gusto mong mabago ang puso mo, pakita mo yung totoo. Kasama si God. Na ipinamumuhay mo, hindi yung nagsasalita ka lang, na nagpapakita ka na you are very. Alam nyo na yon. Ano? Kailangan maging maingat na tayo kasi dala mo yung Diyos sa buhay mo. Diyos yung daladala mo. Yung puso na meron ka galing sa Diyos. Kaya dapat yung bawat salita, yung bawat sinasabi mo, yung bawat pinamumuhay mo, si God ang nakikita sa iyo, hindi ikaw. Wala naman tayo may pagmamalaki sa lupa. Ano man ang katatayuan mo, sa buhay, sa trabaho, wala tayo may pagmamalaki. Maliban sa pananampalatayang meron ka. Dahil pagdating ng takdang panahon, lahat ng meron ka sa katawan mo, iiwan mo lang yan. Yung talino mo, wala yan. Iiwan mo rin yan. Yung kayamanan mo, yung gandang lalaki mo, gandang babae, may iwan mo rin yan eh. Ang dadalhin natin yung bagong puso. Yung binagong puso na kasama natin ng Diyos. Kaya nga, bagong taon, bagong buhay, bagong puso. Kaya sa pagpapatuloy, ang sabi sa Ezekiel 36:26, napakaliwanag po na sinabi dyan, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Napakaliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan na binibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sino nagbigay? Diyos natin. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong magiging masunurin. Napakaganda ng ibinibigay ng Diyos sa atin.
So, kailangang i-align na natin, no? Kaya nga sabi, bagong taon, bagong buhay, bagong puso. Kaya dapat, nandun yung pagbabago natin. Tama? Ayun. Napakaliwanag ang sinabi doon, no? Ay, ang bilis, ha? Nawala. Paki-ano lang yun. Sige pa. Ayun. Sige po, isa pa. Ayun, sa Tagalog. Nakita niyo po yung basa. Pakibasa po. Bibigyan kayo ng bagong puso, bagong espiritu, at masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ayan. Kaya kung gusto nating i-reset ang puso natin, tanggapin natin yung binibigay ng Diyos sa atin. No? Maliwanag po ba? At sa pagpapatuloy, ang sabi niyan, ang Diyos ay hindi lang nag-aayos. Maraming kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Napakarami. Minsan nga lang, naiinip kayo. Or tinatamad kayo. Ang daming gusto ng Diyos. Gawin ng Diyos sa buhay at puso natin. Ano pa? Siya ay nagre-reset din ng puso sa mga gustong makatanggap at magkaroon ng pagbabago. Galing ng God, no? Ano pa? Mula sa pusong bato. Sino ba may pusong bato? Ha? O kinakantulan niyo yung pusong bato. No? Ang ibibigay sa atin ng Diyos ay pusong buhay. Yon. Dahil ang pagbabago ay gawa ng Espiritu Santo at hindi gawa ng sariling lakas o talino. Lahat po yan galing sa Diyos. No? Kaya para sa ating application, napakaliwanag po na sinasabi diyan, live a life continually gratitude o continual gratitude and humility. Ang sabi diyan, the new heart is a gift from God. Live with gratitude, not pride. Ano pa sabi? A renewed heart is to obey God. Obedience is to have salvations and to express transformation. Maliwanag po ba? Iyon, tuloy natin. A renewed heart and transformed heart is a heart that has been changed by God through repentance, faith in Jesus Christ, and work of the Holy Spirit. It is not self-made improvement, but a grace. So maliwanag po nakakita na basa natin, ha? Huwag natin kalimutan. Ang sabi diyan, ang isang binago at transform na puso ay pusong pinalitan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi, pananampalataya kay Hesukristo, at gawa ng banal na espiritu. Hindi ito gawa ng sariling pagsisikap, kundi sa biyaya ng Diyos. Lahat po ng ating mga ginagawa sa buhay, gagawin sa buhay, pagbabago sa buhay, mababago lang po yan kung babaguhin natin ngayon ang puso natin kasama ang Diyos. No? At para po sa ating pagtatapos, sa ating conclusion, ang sabi diyan, ang pag-reset sa ating puso ay hindi lang paglimot sa nakaraan. Kasi minsan nakala natin, no? Na-reset na nga natin, nabago na nga natin, pero minsan dumarating pa rin yung time na ginawa niya dati ito sa akin eh. Narinig ko sa kanya dati. Para bang nawawala na yung pagtitiwala. Nawawala na yung sinasabing pag sinabing reset, no? Pag sinabing binago tayo ng Diyos, binago tayo ng Diyos. Kaya nga sabi yan, kundi papayag sa Diyos ang nabaguhin ang pinagmulan ng iyong buhay. Kapag ang puso ay nag-reset,
ang Diyos, ang buong nating buhay ay susunod sa kanyang kalooban. No? Maliwanag po na sinasabi na kailangan ang pag-reset sa puso, kailangan ay kalimutan na natin. Kaya nga sinabi, bago na. No? Kailangan baguhin. Kailangan magbago. Kailangan i-reset. Ano pa? Ang pag-reset sa puso ay hindi lang paglimot sa kundi pagpayag sa Diyos na baguhin ang pinagmumulan ng iyong buhay. At hindi rin lang simpleng pagbabago o panlabas na gawain, kundi pagbabalik loob ng buong pagkatao sa Diyos sa mundong puno ng kasalanan, sugat at pagod. Ang puso ng tao ay napapagod at tumitigas. Ngunit ang Diyos ay may kapangyarihang maglinis, magpagaling at magpanibago ng puso. Tunay po, no, na walang iba, kundi ang Diyos lamang ang makatutulong sa atin para baguhin tayo. Kaya kung patuloy tayo magpapasubmit sa Kanya at isasubmit sa Kanya ang lahat, ang sabi sa awit 51:10, gaya ng panalangin ni David, likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang isang matatag na espiritu sa loob ko. Kapag inireset ng Diyos ang ating puso, ang galit ay napapalitan ng pag-ibig, ang takot ay ng kapayapaan, at ang katalinuhan ng malinaw na direksyon. Kaya't lumapit tayo sa Diyos araw-araw ng may pagpapakumbaba, pagsisisi, at lubos na pagsuko. Ang pusong nireset ng Diyos ay pusong muling nabubuhay, sumusunod, at sumasalamin kay Kristo. Nawa po maging maliwanag sa atin na ang lahat ng ating gagawin ay hindi para sa tao. Kung bakit gusto nating magbago? Kasi gusto nating makasama ang Diyos. Kung bakit gusto nating magbago? Kasi gusto nating maging malinis ang ating puso at pamumuhay. Kaya sa bagong taon na binigay sa atin, sa taong 2026, nawa, tulungan tayo ng Diyos na baguhin ang ating puso. Nawa, ibigay niya sa atin ang lahat ng kailangan natin para hindi tayo mahirapang magbago. Patuloy lang tayong lumaban, patuloy nating ipamuhay, gaya ng laking sinasabi at aking sinasabi, kung merong bagong taon, merong bagong buhay, at kung may bagong buhay, dapat may bagong puso. Nawa po, ang lahat ng bagay na meron tayo sa buhay natin, isalang-alang natin ang Diyos. Ingatan natin, gaya ng sinabi sa Proverbs 4:23. Pakaingatan nating mabuti ang pusong ibinigay sa iyo ng Diyos. Dahil ito ang dito dumadaloy ang buhay ng bawat sa atin sa pagtatagumpay. So maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang ang bagad, salamat po ng napakarami sa mga biyayang ito, sa mga pagpapalang ito, sa mga salita mong ito na patuloy naming narinig, sa mga salita mo na patuloy mong ibinibigay sa amin upang minsan pa makita mo sa amin ang tunay na pagbabago. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matibay kami sa aming paniniwala, sa aming pananampalataya, sa aming pagsunod. Naway maganap ito sa pamamagitan ng iyong kalooban, at tulungan niyo po kami na ma-reset ang puso namin dahil ito po ang kinakailangan namin gawin. Alam namin naman na malapit na ang iyong pagdating. Ngunit sa pamamagitan ng mga salita mong ito, ng iyong presensya, alam namin naman ang lahat ng bagay ito ay mangyayari dahil ikaw ang kasama namin sa buhay namin. Ama, ang lahat ng mga bagay ito pinagpapasalamat namin, hinihiling sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, mula ng pagpakailanman. Amen and amen.